Ma'am, bilang isang ekonomista, alam natin na marami po kayong mga pahayag kaugnay po dito. Lalo na po, kilala din po kayong kritiko ng administrasyon ngayon dahil nga sa lagay, no, ng ating ekonomiya sa ating bansa. Sa ngayon ba, para lang bigyan natin ng ideya ang ating mga kababayan, kumusta po ang ating ekonomiya sa ating bansa? Well, lumabas na yung mga inflation tsaka unemployment numbers. Ito yung mga indikasyon na talagang mahina pa rin talaga ang ating ekonomiya. Unang-una yung inflation ay 6.8% pa rin. Napakataas pa rin yan. At saka yung unemployment natin, 4.7% na mas mataas kesa nung isang taon. Pero ang mas nakakabahala yung underemployment. Yan yung mga may mga trabaho naman pero mababa sa minimum wage ang kinikita niya kasi ang trabaho nila hindi naman 8 oras, no. So, yan ay tumaas ng napakataas niyan, 15.2% at ang katumbas niyan ay 7.1 million ang mga taong hindi kumikita ng sapat, no. So, kung i-add mo yan dun sa 2.1 million na walang trabaho. So mga 11 million ang mga Pilipino na medyo mahirapan talaga ngayon na mataas ang presyo ng mga bilihin. Opo, underemployed, mas marami, mas tumaas yan sabi po ninyo. Pero ang trabaho ho ba, Oh, nadagdagan ho ba sa ngayon? Pero ang problema, yung underemployed ay tumaas din. hindi masyadong nadagdagan yung trabaho. Pero yung underemployed, ang tingin ko dito, maraming nakahanap ng trabaho pero contractual. Alam mo yun? Kaya Mm-mm. underemployed sila eh. Kasi ang ibig sabihin ng underemployed, ah ano, kailangan parang gusto nila mas madagdagan yung oras ng trabaho o kaya magkaroon sila ng dagdag na trabaho, yung second job, no? Or magkaroon ng ibang trabaho na may mas mahabang oras. Yan ang ibig sabihin ng underemployed. So, malamang contractual to or kaya nanghihinay na yung yung kumpanya, so binabawasan na yung oras ng trabaho nila. Mm-mm. Mm-mm. Ang maganda dito kasi kung contractual sila, hindi sila nakakatanggap ng benepisyo ng SSS, PhilHealth, tsaka Pag-ibig, ganyan. Kasi hindi yan naibibigay ng kumpanya kung saan sila nagtatrabaho. Opo, papaano po yun? Anong magiging implikasyon po nun kung kapag napipilitan po silang tumanggap ng mga trabaho ng mababang sahod din at the same time, ito mga nasa underemployment, ma'am? Ang mangyayari dyan parang sangkahig santo ka, di ba? Kasi kung mababa pa sa minimum wage yung kinikita nila, ibig sabihin talagang masasagad sila ngayon dahil tumaas nga yung mga presyo ng bilihin. So, kumbaga kung kailangan pa nila ng ibang klaseng panggastos, kunwari kung may magkasakit, o kaya may pangangailangan sa eskwelahan yung mga anak nila, mahirapan silang punuin yon kasi sagad na yan eh. Masasagad talaga sila. Mas na halos kapantay na ba natin yung sitwasyon natin ngayon noong nakaraang pandemya? Yung underemployment, halos pareho na yung level, no? Nung lockdown. So, hindi na maganda talaga yung nakikita kong mga numero na lumalabas ngayon. So, ang kabuuan nito, yung pinaka-consumer spending ng mga Pilipino, bababa yan. Sa ngayon, yun na lang ang tumataas pagdating sa mga components ng GDP mo, no? Yung household spending na lang ang sumusuporta dyan dahil nga meron pang pumapasok na OFW remittances. Pero kung ganito na wala masyadong makuhang disenteng trabaho, no? Hindi naman sa hindi disente pero kulang sa oras. So ibig sabihin contractual sila, ganyan. Talagang manghihina kasi yung mga kumpanya, umaasa rin yan sa binibili ng mga households, di ba? So kung mahina yung spending mo, mahina rin ang sales. Mm. So mahina ang kikitain ng mga kumpanya. Pag mahina ang kikitain ng kumpanya, mababa ang tax revenues ng gobyerno. So apektado lahat yan eh. So pati yung gobyerno, apektado. Opo. At marami din ho ba, tumataas din ho ba yung bilang ng mga natatanggal sa trabaho? May mga indikasyon ho ba kayong nakikita na yung mga negosyo
ay nagtitipid na lang or para makatipid ay nagbabawas ng tao at or minsan naman ay nagtatanggal ng kanilang mga empleyado. Dito mo nga makikita sa underemployed yan kasi biglang tumaas talaga na 15.2%, no, galing yan sa 13.2. So diyan mo makikita na talagang nanghihina na yung yung employment sector mo, yung job availability, no? So maaaring yung mga kumpanya nga ay nagtitipid na, kaya binabawasan na nila yung oras ng pagtatrabaho. Siguro, imbis na 5 days, baka 3 days o 4 days na lang ang trabaho ng mga arawan na nagsisweldo, no? Tsaka yung mga construction, di ba maraming tumigil na construction dahil dyan sa flood control issue na yan, no? Mm-mm. So maraming dating nagtatrabaho sa construction, ngayon kung hindi nawalan ng trabaho, maaring konti na lang yung or less days o konting araw ang tinatrabaho nila. Opo. Kung magpapatuloy po ito, ma'am, itong trend na ganito na bumababa siya sa mga susunod na mga buwan, ano kaya ang maaring maging epekto naman ito sa antas ng kahirapan ng ating bansa? Yun nga, so patuloy manghihina yung ekonomiya natin, no? So kung ganitong nangyayari lalo na sa mga kumpanya, dahil sila yung talagang nag-e-employ, no, sa mga tao, sila nagbibigay ng trabaho, mahihirapan talaga. So, kumbaga yung mga negosyante, baka mabawasan pa yan. So, hindi pa yata nare-reflect dito yung mga bagong graduates or mga fresh graduates. So, maaaring nandito na, pero ganun nga, contractual yung nakuha nilang trabaho, no? Mm-mm. Kasi yung graduation, Abril, no? So, itong buwan na to, yung dapat na-reflect na yung ano dyan. Pero lalaki pa yan sa Mayo. Kasi syempre mas maraming papasok sa labor force. Pero kung mahina ang negosyo, mahihirapan sila maghanap ng trabaho. So tignan natin kasi ang Mayo seasonally high din yan, no, pagdating sa unemployment. Opo, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, sa nakikita ho ninyo ngayon, sapat ho ba yung mga programa, polisiya o dapat magdagdagan ng gobyerno para po maibsan ito? Ano ba mga dapat gawin ng gobyerno para at least man lang mapababa yung unemployment or underemployment na rate po dito sa ating bansa? Ayun nga, 'di ba ilang beses ko nang sinabi talaga na, alam mo, ang gobyerno dapat buwasan na nila yung corruption nila at saka yung pamumulitika kasi kailangan mag-focus sila talaga sa pagbibigay ng trabaho. Which means, ituloy nila yung mga malalaking proyekto na dapat ituloy sa infrastructure kasi yan ang nagbibigay ng maraming trabaho. So, kaso wala kang naririnig na bidding, na binibid na projects, no? If ever, tinutuloy lang nila yung mga maintenance, mga repair works. So dati nang meron yon. Ang kailangan talaga ng Pilipino yung mga bagong proyekto para mabigyan talaga ng trabaho, hindi ayuda. Kasi ang ayuda, panandalian lang yan, 1, 2 buwan, maibsan ang iyong pangangailangan pero hindi pang matagalan. Ang trabaho ay pangmatagalan yan. So, ang kailangan talagang gawin ng ating pamahalaan ay magbigay ng trabaho. Ma'am Cora, magandang umaga po. Si Admar po ito. Ma'am, itong nakalipas, natalakay dyan po sa Korte Suprema. Nagkaroon po ng oral arguments dito nga po sa kinikwestiyon o kontrobersyal na 2024 to 2026 budget. Marami pong mga detalye, mga questionableng detalye na nabulgar po dito, no? Sa mga ganito pong usapin na nakukwestiyon yung atin pong pambansang budget, makapaghihina po ba ito lalo na sa mga kakayahan po ng ating bansa na makipag-ugnayan sa ibang bansa para magkaroon tayo ng mga tinatawag ng mga foreign assisted projects? Parang sinisingil na yung gobyerno natin na tapusin yung mga proyekto, no? So, ibig sabihin, nababahala na rin yung ibang bansa sa nangyayari. At saka, di ba, last year pa, yung sabi ng South Korea, hindi na sila magpapautang yata. Yun yung nakita ko. So, affected talaga ang hindi lang yung mga bilateral talks, no? Or multilateral
negotiations, affected rin yung mga foreign investors mismo. Kaya bagsak ang investments. Last year pa, bumagsak na yan ng malaki. So wala tayong masyadong maaasahan na bagong mamumuhunan dito sa Pilipinas. Kaya nga ganyan nanghihina talaga yung labor sector. So maraming walang trabaho at maraming may trabaho pero kulang sa oras. Opo, kamakailan lang pumunta sa Japan ang Pangulo at may ipinagmalaki na mga investment pledges. Karaniwan po ba, ma'am? Kailan po nagaganap ang pangako ng isang foreign entity, ibang bansa na maglagak ng puhunan, halimbawa dito po sa Pilipinas? Mga ilang taon po ang aantayin at yung possibility pa, matutuloy ba yan? Ilang porsyento yung matutuloy, ilang porsyento yung hindi matutuloy? Ma'am? Dapat nga, kung nag-pledge ngayon, dapat within the next 6 months, mag-umpisa na yan. Pero marami akong naririnig na napakabagal ng registration, yung mga permits, no? Kasi lalo na kung buong Pilipinas yung gusto nilang cover doon sa kanilang negosyo, kada LGU, kakausapin nila, hingi sila ng permit, iba-ibang polisiya, kada LGU, at yung madalas pa, hiningihan pa sila ng padulas, ano? So, yan ang hindi natin nasisiguro kung talagang matutuloy ang mga proyektong yan or investments na yan kasi depende sa pagbigay ng mga permiso at saka registration sa mga businesses. Maraming na-frustrate na at dati ginamit ko na example nga yung Francisco Motors, no? Sa frustration nila pumunta na sa China. Meron pang iba, marami pa ako naririnig at mga kausap kong mga nagnenegosyo na nahihirapan talaga sila kumuha ng mga permits. Opo, at itong panibago na namang crisis po, lalo na sa mundo ng politika sa bansa, itong sigalot dyan sa Senado, for sure, bad impression din ito sa mata ng mga foreign investors. Talagang signal yan na yung mahina ang leadership. Kasi kung malakas ang leadership, hindi magkakaroon ng ganyang division sa Senate. So, nanggagaling yung leadership na yan sa Malacanang mismo kasi pati sila sumasaw-saw sila dun sa gulo sa Senado kasi may ini-endorse silang tawag dito yung kampo, tapos meron naman silang ayaw sundin na kampo, yung gano'n. So imbis na pag-usapin niya, sabihin nila doon sa dalawang kampo, mag-usap kayo, magkaisa kayo, pa siya, nag-endorso siya ng isang kampo. Opo. So yun ang hindi maganda kasi divisive yung ating gobyerno ngayon. Opo. Ma'am, kung pag-uusapan natin ng ekonomiya sa mga ganitong sitwasyon, alin po yung mas mabilis or makakatulong ng malaki sa atin? Tulong mula outside sa bansa natin, no? Yung ugnayan natin sa ibang mga bansa. Sila po ba yung mga drivers sa ating ekonomiya or sa domestic na needed talaga or sadyang meron tayong problema sa loob at labas natin na mga pamamaraan para nga makatulong sa paglago ng ating ekonomiya? Ang main driver talaga is the government kasi sa kanila manggagaling yung mga polisiya para first makabigay ng trabaho, no? Kaya kailangan sila gumawa ng mga proyekto. Second, kailangan ma-restore yung tiwala. Maibalik ang tiwala kasi hanggat walang tiwala ang mga namumuhunan, hindi sila pupunta dito. Paano i-restore yung tiwala? Itigil na nila ang corruption. Kasi yung corruption, yan ang nagiging cause na magduda yung mga namumuhunan, At ikalawa, yung fiscal sector, yung fiscal discipline, kailangan maibalik din yan, Kasi nga, hanggang ngayon, hindi tayo sigurado kung talagang pumupunta sa mga proyekto at sa serbisyo para sa mga tao, yung mga ginagastos. Kaya, ang laki-laki na ng utang ng gobyerno ngayon, na pumapatak na yan sa 18.5 trillion at tumataas yan ng 1.5 trillion kada taon. Opo. Ma'am, dito naman po sa inflation, bago pa man inilabas yung actual na inflation natin, ito nakalipas na buwan,
May pagtaya ang BSP. May forecast sila either mula 7.1 hanggang 7.9 ang kanilang tansya for May 2026. Pero mas mababa po dito sa kanilang forecast ang naging inflation. 6.8 po yung naging inflation. Ano po yung masasabi niyo po ukol dito na hindi nagtugma? Ganito rin po ba yung forecast ninyo na mas mataas sana? Oo, actually, tinitingnan ko nga 8 to 10%. Pero yun nga, kaya medyo nagdududa na rin ako sa mga numero na nilalabas ngayon kasi parang minamasahe ng konti. Kahit palapit na ang zona eh. So, hindi ko alam kung... kasi ang katotohanan, makikita mo naman sa palengke, sa mga supermarkets na tumataas talaga yung presyo. Nang hindi na katumbas nung nakikita mo sa inflation number. In any case, 6.8 is still very high. Kasi dapat nasa 1.5 to 2% lang ang akyat ng ng presyo ng mga bilihin. Pero yun nga, nagkaroon tayo ng krisis sa langis at saka napabayaan ng gobyerno yung presyo ng langis, no? Kasi hindi nila ma-monitor, tsaka kulang nga sa polisiya para magkaroon tayo ng karagdagang supply ng gasolina.